Bible on Proverbs 6 verse 23. Praise the Lord. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of correction are the way of life. So, sabi po dito, for the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Itong commandments ng ating Panginoong Diyos, pag hindi tayo marunong mag-use nito, ay hindi pa rin maging kapaki-pakinabang sa buhay natin. Naalaala nyo yung lamp na ginamit ng 5 foolish virgins. Hindi naging profitable sa kanila yung lamp. Bakit? They misuse it. No? Gi-misuse nila. Kaya sa buhay natin, we should know how to use the commandment, how to use the law. Paano natin gamitin ito? Paano natin ito i-apply sa buhay natin effectively, usefully, properly? Remember, yung commandment ng Diyos na ilaw at liwanag sa landas sa buhay ni Adam at ni Eve, ito po ay ginamit ng dyablo para i-misuse ng tao. So, ganun din sa buhay natin ngayon. Nakita naman natin, there are how many and there are so much ang mga Christians ngayon na nami-misuse yung commandments ng Diyos. Paano mami-misuse yung commandments ng Diyos? Hindi na ito nagsisilbi sa karamihan ngayon na nalala niyo yung presidente ni Digong. Anong tinagurian sa kanya ng mga Pilipino? Iron-fisted. Iron-fisted. Bakit? Lahat ng mga tax evader na malalaki, nagawa niya itong napahinuhod, na-tame. Na-tame sila. Kasi iron-fisted siya eh. Sabi niya, ikaw pal, pag hindi mo binayaran yung utang na napakalaki, hindi ko yan ipalapat dito sa airport ng NIA. O saan ka maglapag? Patay ang negosyo mo. Bayad. So, ngayon, sa buhay natin, paano natin gamitin ang commandment? Paano natin gamitin ang law? Dapat meron itong ngipin. Dapat ito? As is, where is. Ay nangyayari ngayon sa mundong ito, ang commandments at saka law, parang palamuti na lang. Hindi na mingipin. Ibig sabihin niya, hindi na natatakot i-violate. Yung Galatians 5:19 to 21, easy na lang ito binabiolate. Parang walang tinatawag na bad consequence na maimpyerno ang tao pag gagawa niyan. At marami ng mga pastors, mga preachers, mapari man hindi na ginagamit ang salita ng Diyos as with authority, as with power. So paano mangyayari ngayon yung ilaw na yan? Paano mag-ilaw yung lampara na yan kung hindi mo yan gamitin effectively? Ano bang aral nakita natin doon sa 5 foolish virgins? Di ba may lampara sila pareho with the wise 5 virgins? Bakit sila
hindi naging effective yung lampara nila, na meron naman pala silang lampara. Meron naman pala silang commandment ng Diyos. Meron naman pala silang light, the law of the Lord. Bakit hindi naging effective? Because they misuse it. Bakit yung 5 wise virgins, successful yung kanilang pagsalubong sa groom and they were accepted? Because the lamp which they have, they use it properly, effectively. Paano nila ginamit yung lamp na yon as the light? They put oil in it. Nilagyan nila ng oil. Yung 5 foolish virgins don't have oil. Walang oil. Now remember, oil represents Holy Spirit. Yung mensahe kagabi, tsaka yung yesterday. Grieve not the Holy Spirit. Yun namang kagabi, yung temple. Kailangan itong temple na ito must be the Holy of Holiest. Kasi nandyan yung holy things at nandito yung Spirit of God. O kung ang banal na salita ng Diyos, hindi natin ito i-apply, bigyan ng ngipin, bigyan ng authority na pagbawal, wag mong gawin, wag mong i-violate. Pag yan ay pinapagawa, gawin ng may kaligayahan at may pag-ibig sa Diyos. Hindi kay kung ano yung sasagi sa isip ng tao, ano yung ikabubuti ng karamihan, kung ano yung ikakaplis sa tao, kung ano yung ikaka-justify sa mga pagkukulang, mga kasamaan. Yun yung ibibigay. Puro na lang twisted, puro na lang dinodoktoran mo yung salita ng Diyos, tinitwist mo para lang na ma-justify yung mga mali, para lang ma-please mo yung mga tao na mga disobedient, para ma-comfortable pa rin yung pakinig nila sa Word of God kasi hindi mo nire-rebuke, hindi mo sila kinokorek. So itong lamp na ito, which is the commandments, itong light na ito, which is the law, use it properly, effectively sa bawat buhay natin. So, kung meron mang banal na salita ng Diyos na tinatangkilik natin, never misuse it, but rather submit yourself. Submit ka. Tapos yung pag-submit natin sa salita ng Diyos, merong kaligayahan. May kasayahan ba? Masaya ka. Enjoy ka, kumbaga pa, na nagpapasubmit sa katotohanan, sa commandments, sa law ng Diyos. Bakit? Unang-una, this is the time or the moment we can show our love to God. Ang Diyos, pinakita na niya yung pag-ibig sa atin. He made His love to all of us. On our part na naman, tayo na naman ito ang mag-show ng love sa Kanya. How? Rejoice. The keeping of His commandments. Basahin natin yan. Psalms 19, verse 8. Praise the Lord. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Ipaw ko muna ito. Nag-ano yung mic ko. Basta tamaan. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Ibig sabihin yan, lahat ng mga statutes of the Lord, they are altogether right. Therefore, do not oppose. Therefore, do not contradict. Therefore, do not violate, but rather accept or receive it and do it, apply it sa buhay mo with joy. May kasayahan ka. Kumbaga pa, with the willing mind and the willing heart, you keep the commandments or the statutes of the Lord. Rejoicing the heart. Nagpapasaya sa puso. Yan ang totoong kasayahan. Nagpapasaya sa puso. Why? Because you made to love God.
No? Nagawa mong ibigin ang Diyos. Nagawa mong i-please ang Diyos. Nagawa mong napasaya yung ating Creator. The commandment of the Lord is pure. There is no such thing that is, we may call it impure. That is pure. Wholesome. Kumbaga pa. Pure talaga, buo talaga. Enlightening the eyes. Every commandments of God, nag-i-enlighten yan sa ating understanding. Oh, ito pala ang tama. Ito pala. Mali pala ito. Sa commandments ng Diyos, yung pinagbabawal ng Diyos dahil mali. Mali pala yun. Diba? Sa commandments ng Diyos na pinapagawa, yung pala ang correct. So, nagbibigay sa atin ng enlightenment. Use it properly, effectively sa buhay natin. Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kasi yung kaaway natin, isipin natin, paano nag-approach ang serpente kay Eve? Di ba ang bungad niya commandments of God? Or law of God? Sabi ng serpente, Eve, or woman, what God hath commanded to you. Di ba ang pasok niya commandments? Kaya yung kaaway, pag hindi natin alam paano natin gamitin effectively, wisely, correctly ang commandments ng Diyos, pwede itong gamitin ng dyablo para i-deceive tayo. The same. Commandments pa rin ng Diyos. Gumamit nga ng commandments yung temptation kay Jesus. Gumamit ng Word of God yung dyablo kay Jesus Christ. Psalms chapter 91. Na kung magtalon ka, sasaluin ka ng iyong mga anghel. Pero, in such a way, ginamit niya yon to tempt Jesus in pride of life. Kaya sa buhay natin, ang commandments ng Diyos, dapat natin itong kabisaduhin ng husto para ma-discern natin if just in case Satan tuksoin tayo from the commandments of God to violate it, alam natin paano natin dipinsahan yung buhay natin na hindi tayo mapasok sa deception ni Satanas. Basahin natin para maging mas wiser pa tayo sa dyablo. Basa Psalms 119, 98 hanggang 100. Praise the Lord. Thou, through thy commandments, has made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. I understand more than the ancients, because I keep thy precepts. Yan. See? How David used the commandments, the law of God, effectively sa buhay niya. Sinabi dito, Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies. You know, this is already Psalms 119. David committed sin and was forgiven, Psalms 51. So, Psalms 51 onward, after he was forgiven, nagbehave na si David ng triply against kay Satanas. Kaya grabe na yung pag-iingat niya. Grabe na yung prayerful niya, grabe na. Kaya ito na yung mga sinasabi niya. Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies, for they are ever with me. See, David considered Satan or the enemies always with him. They never cease tempting him. They never cease to kill him. They never cease to tempt him. So yung commandments ng Diyos, pag ito ay ginamit natin effectively, correctly, walang chance yung ating kaaway, ang dyablo, na makaisa sa atin, na tayo ay mabiktima niya.
I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. What is the difference between David and his teachers? Maybe his teachers just teaching the word of God without application. But David, being taught by the teachers, by his teachers, he meditate it. He ponder it. Yun ang kaibahan. Para ang purpose ng meditation, paano mo paano ma-convince yung buhay mo to obey the words of God? Minimeditate mo yan. Meditation that is more deeper way of reading and thinking. Balik-balikin mo yan para ma-convince yung buhay mo 100% to obey. Ganun. So, mas higit pa siya sa mga teachers niya. Maybe yung mga teachers niya were disobedient. Pero siya, mas higit siya kasi nagmi-meditate siya. He used the commandments of God correctly. I understand more than the ancients because I keep thy precepts. What is the difference? The ancients and yung tinuring niya na he keep the precepts. Yung mga ancients, mga nauna na mga people of Israel noon, ang daming disobedient nila. Ang daming mga napahamak sa kanila because they were disobedient. Mga ancients. So hihigitan natin sila if we keep the precepts, the commandments of God. So use the commandments, the law of God correctly, properly. Praise the Lord. What is the difference of lamp and the light? Basahin natin. Pareho yan sila ilaw, ha? Sige. Psalms 119, verse 105. Praise the Lord. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Yan. Lamp that is close sa ating katawan. Lamp is near, no, sa ating katawan. So ang kaya niya lang ilawan yung ating paa. Kaya feet. Light. Path. Pag sinabing path, walang path na ganun lang ka iksi. Parang paa lang ka laki. Pag sinabing path, that is usually long. So yung light, magamit mo yan sa long distance brightness. So sa buhay natin, malapitan man, malayuan man, may ilaw tayo. Makikita natin sa unahan, makikita din natin ang malapitan. Malapitan, huwag kang magkumpiyansa. Kailangan mo ng ilaw. Malayuan, huwag ka rin magkumpiyansa para makaprepare ka rin. Lahat, nandyan yan sa Word of God. Very effective. Ang Word of God, pag yan ay ginamit natin as lamp and light sa ating mga paa at sa ating landas. Keep it, no? 100% of your heart. Praise the Lord. Ay, kahit saan ka magpunta, liwanag ang iyong tinatahak. Saan ka magpunta, liwanag yung iyong masilayan sa buhay mo. Walang kadiliman na magbibiktima sa iyo. Wala. Dahil sa salita ng Diyos na minimeditate mo, dahil sa salita ng Diyos na kinikip mo sa isip, sa puso mo. Ganun po ka-importante. Minsan, hindi ka makapagsalita sa katotohanan ng salita ng Diyos perfectly, purely, because ikaw mismo impure. Kasi mahirapan kang magsalita sa Word of God. Kung mag-testimony ka man, kung mag-Sunday school ka man, kung mag-preach ka man,
na pure ang ibibigay mo na Word of God, mahirapan ka magsalita niyan kung ikaw mismo violator. Kasi mapapahiyaan ka man, no? Mapagkang ka man, makonsensya ka man. So pagsalita mo ng ganon, mapipigilan ka. Kaya tayo mga anak ng Diyos, lagi tayong lumakad sa liwanag, sa salita ng Diyos. Para makapagsalita tayo ng salita ng Diyos with all the authority and the impact, malakas yung impact. Kasi ikaw mismo gumagawa niyan. Pero pag hindi tayo gumagawa niyan, you don't have any power to speak it out. Basahin natin yan. Isaiah 8 verse 20. Praise the Lord. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Yan, the law and to the testimony, if they speak not according to this word. Yung law, yung mga testimonies ng Diyos, hindi sila makakasalita accordingly, dahil walang liwanag sa kanila. Pag sinabing walang liwanag sa kanila, the absence of light is the violation of the law and the commandments of God. The presence of light na nandyan sa iyo because you have the commandments, you have the law, and you do. Ginagawa mo. So, may liwanag ang buhay mo. So, ganun po ka-importante. Use the commandments and the law of God properly, accordingly. Kasi, sure pa naman yan. Alam mo yung banal na salita ng Diyos, yung nakasulat sa Old Testament, tapos natupad sa New Testament. Ang dami kayang mga verses sa Bible, pero hindi sila nag-uumpugan. They go together as one. Kasi isa lang ang author niyan. At saka ang nangyayari dito sa Bible na nakasulat, perfect yan lahat. Ang fulfillment, ang kamatayan ni Jesus na nakasulat, na fulfill in the right time, in the right place. Ang kapanganakan ni Jesus Christ na fulfill in the right time, in the right place. Kaya hindi pwede yung birthday ni Jesus, magpataka na lang ang mundo. Not based on the Holy Scripture. That is invalid. Kaya pag mag-celebrate tayo ng anuman, must be always according to the Word of God. Use this as the light. Use this na as a guide. Kumbaga pa, dili pwede mayabag ang nandyan. Hindi pwede mayabag out of tone. Kung paano mo pakinggan yung mga music na nakakamada yung nota. Listen to your ears, the melody and the lyrics. Maganda ang pagkahanay. Ganon din ang salita ng Diyos. Perfect lahat yan. Perfect place, perfect time, perfect. Lahat perfect yan. Kaya magpipresent tayo sa birth of Jesus Christ with a perfect yung anong time talaga at saka ano yung place at saka ano yung impact. Lahat perfect yan. Sure yan eh. Basahin natin. 2 Peter 1:19. Praise the Lord. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Yes, perfect prophecy ang salita ng Diyos. No, perfect prophecy or sure prophecy. Whereunto ye do well that ye take heed. Iningatan ninyo. Ginawa ninyo, in-apply ninyo sa buhay ninyo. As unto a light that shineth in the dark place. Napaka-dark ng mundong ito. Pag hindi natin in-apply yung Word of God, walang difference. We are walking also in darkness. Pero pag in-apply mo yung Word of God, you are shining. You have the light of God. Until the day dawn and the day star arise in your
hearts. Kaya walang moment sa buhay natin na lumalakad tayo sa dilim. If we do well sa word of prophecy na yan. Praise the Lord. Oo. Para hindi tayo magsisi. Di ba may kasabihan, huli na, nasa huli ang pagsisisi. Yung mga nasa prisohan dyan, na na-convict na totoong may ginawang kalokohan, kasamaan, before that it is being committed by them, marami na yung counseling sa parents, sa kapatid, kung nagsisimba sa mga leaders. Pero hindi man sila nakinig. Pag hindi sila nakinig, na-commit nila yung criminality or crime, nahuli sila ngayon, na-convict sila, at nasa prisuhan sila, anong maririnig mo sa bibig nila? Puro na lang pagsisisi. Pero nasa huli na. Na hindi pa sana too late, before sana na-commit nila yung crime, nakinig na sana muna sila sa advice sa kanila para ma-prevent yung pag-commit ng crime. Hindi sana sila makulong. Kaya ganun din sa buhay natin, itong perfect law of commandments of God, kinig tayo nito ng buong puso. Huwag natin talaga yung baliwalain. Kasi nasa huli na ang pagsisisi. Pag you violate that, you disobey that, sisisi ka talaga 100%. Pero wala na. Bakit? Basahin natin. Proverbs 5:20. Kailan mangyari yan? 12. Proverbs 5:12. Praise the Lord. And say, how have I hated instruction, and my heart despised reproof? Wala na. Nag-ano na siya, nagmahay na. And say, gaano ko kinapuutan ang instruction, at ang aking puso hinamak ang mga saway. Pero wala na. Nakakommit na siya ng kasalanan, ng kamalian, nag-suffer na siya sa consequence. Sabi niya, dahil kinapuutan ko yung instruction at yung puso ko, hinamak ko ang mga pagsasaway sa akin. Kaya sa buhay natin, ang salita ng Diyos, all Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for correction. Makinig tayo sa correction na yan. And reproof, pagsasaway, makinig tayo dyan. Pag yan ay ating pinakinggan at ginawa, kung si Jesus nagbibigay ng parables, laging wise and fools, matalino at mangmang, para hindi tayo mapunta doon sa mga mangmang, dito tayo sa mga wise, na papunta ng kaharian ng Diyos. Makinig ka. Ibigin mo yung mga pagsaway. Basahin natin yan. Proverbs 15:31. Praise the Lord. The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise. Yan, nakinig ka sa pagsaway, manatili ka sa mga matalino. Imagine that. Kasama ka sa papasok sa kaharian ng Diyos. Kasama ka sa tinaguriang matalino sa mata ng Diyos na mag-inherit ng kanyang good promises. Ang sarap kaya niyan. Kaysa ibilang mo yung sarili mo sa mga fools na hindi makapasok sa kaharian. Kaysa ibilang mo yung buhay mo sa mga fools na kinaputan ng Diyos dito sa mundong ito. O kaya, be among the wise. Hear the reproof of life. Laging makinig, laging ilagay sa isip at sa puso. At saka tayo mga anak ng Diyos, magsaway tayo sa mga kapatiran natin na nalilihis. Rebukein natin ba? Tulad yung ginawa ni Pastor Rameli na nag-post nakabangs. Di ba? Madaming nagsaway sa kanya, uy, nandyan si Pastor, kita ka, sabi ni Sister Lilia. Sabi naman ni Mateds, uy, bawal ba yan na? Ginabadlong ba yan na ni Pastor sa panahon niya? Mga malalandi ba yan, mga ganun na klaseng aura? Tama yun, sawayin natin. Praise the Lord. Hindi natin pwede na, gwapa kay ka na ba? Bagay kay ka. Hindi mo pong suportahan.
So, tayo, gawin natin ang pagsaway. Hindi kayo magbigay ka ng consent, maging partaker ka. Basahin natin yan. Leviticus 19, verse 17. Praise the Lord. Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin upon him. Ayan. Huwag mong kapuutan ng iyong kapatid. Isang paraan na kapuutan natin ang kapatid, huwag mong sawayin sa kanyang kasamaan. Di ba? Pahamak yan. Para mo na lang siyang tinulak pa sa kapahamakan. Huwag. Rebuke him. Save him. Rescue him. Spare him. Ganon ang part natin sa mga anak ng Diyos na nalilihis. Now, ikaw naman nalilihis na tumanggap ng rebuke, ano naman ang ipakita mo? Magalit ka? Mag-retaliate ka? O magkaroon ka na ng masamang loob? Magdamdam ka? Ay mali yun. Dapat marunong tayo magtayo as reprover. Marunong din tayong tumanggap kung tayo ang nireprove. Praise the Lord. Basahin natin yan. Psalms 141 verse 5. Praise the Lord. Let the righteous smite me, it shall be a kindness, and let him reprove me, it shall be an excellent oil, which shall not break my head, for yet my prayer also shall be in their calamities. Yes, hindi kay magalit ka, hindi kay mangluod ka na, magdamdam ka na, at saka mag-retaliate ka kung ano yung nakikita mo. Sige, atake ka rin. Parang wala kang acceptance, parang wala kang humbleness. No. Ang sinabi dito, let the righteous smite me. It shall be a kindness. And let him reprove me. Sawayin mo ako. And it shall be an excellent oil, anointing, which shall not break my head. Hindi yan makapagbigay sa akin ng sapot. Hindi yan makapagbigay sa akin ng tuliro na isip na mag-wild ako o magdamdam ako. For yet my prayer also shall be in their calamities. I will pray for their goodness. I will pray for their benefits, for blessings. Doon sa mga nag-reprove, doon sa mga nag-rebuke sa akin. Ganon. You have to be thankful. You have to appreciate. And you are willing to be corrected. Ganon dapat ang maging, action ba? Praise the Lord. So itong mga instructions ng ating Panginoon Diyos, pag nagamit natin ito properly, correctly, ilaw yan sa ating mga paa. Ilaw yan sa ating mga landas. Napakaganda. So anong gawin natin? Hayaan na lang natin itong mga salita ng Diyos na pasok dito, labas doon, na wala namang ginagawa, walang observance. Hindi. Kailangan pagpasok sa salita ng Diyos, mabilis ka. I-ano mo kaagad, retain mo kaagad sa isip, ilagay mo kaagad sa puso, i-meditate mo kaagad. Di ba yung mga kinakasal, o kaya yung may mga mga showing, meron yan silang tinatawag na rehearsal. Ano yung rehearsal? Pakinggan mo na. Kaya nga, rehear or review. O nag-practice tayo how many weeks? Pero bago ang ang final sa presentation, i-rehear natin, pakinggan natin uli para ma-finalize. So, ganun din ang salita ng Diyos. Pag pinakinggan mo, huwag mo nang bitawan. Lagi mo na yung i-meditate. Huwag mo nang palampasin. Basahin natin last verse. Proverbs 4:13. Praise the Lord. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Kasi ito, instruction lahat ito eh. Law and commandments are the instructions of life everlasting. Anong gawin natin? Take fast hold. Alam niyo yung laging nag-aano dyan sa newsfeed sa FB? Merong grupo dyan na walang ibang trabaho, binablog nila yung hinuhuli nila na kasili. Alam mo yung kasili? Binibidyo nila how to catch
yung kasili. Kita mo, talagang paghawak, madulas yan eh. Paghawak niyan, higpit talaga. Kahit pa magkisi-kisi yan. Ano mo talaga yan? Yan ibig sabihin, hold fast. So yung word of God, pag marinig mo, matanggap mo, huwag mo na yung pakawalan. Hawakan mo yun ng gusto. I-retain mo na yan sa puso, sa isip. I-meditate mo na yan para anywhere you will go, anytime, Satan will strike against you. Nandyan na yan. Naka-set up na yung word of God as a lamp, as a light. And darkness cannot penetrate. Hindi sila makaano. Take fast hold of instruction. Let her not go. Huwag mo hayaan lampas. Keep her. Ingatan mo na siya. For she is thy life. Buhay mo yan. Buhay eternal mo yan. Buhay na blessedness mo yan. Kaya, salamat tayo, for the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life, as we use this properly, correctly, effectively, as what the verses na binigay sa atin ngayon, na mga references, na kailangan talaga natin ingatan lahat ito. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.